Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our third reading for today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa ating third reading for the day today. Okay, tingnan na po natin. Nagising ko lang po ang ating table. Ayan, okay. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa third reading of the day today. Okay. Ano po kaya ang current feelings ng inyong person right at this very moment? No? Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, third, and fourth reading kahapon bago po kayo tumalon dito po sa ating first and second reading kanina, at ngayon po ay ang third reading of the day. Kamusta po kayong lahat? Huwag niyo po i-skip to dahil dito po tayo kukuha ng energy para sa inyo pong lahat. Again, no, para po sa mga nagtatanong, ilan na po ang nagtatanong sa aking Messenger account, hindi po ako si Karen Davila. No, pasensya na po kay Miss Karen Davila. Hindi po ako si Miss Karen Davila. At talaga pong nagsasabi po ako sa inyo ng totoo. Pili po tayo ng 20 cards. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Itabi po na natin po ang ating mga hindi nabunot. Okay. Ang first card nyo po is all about your first reading. It's all about I know I mess up everything. Ito po ang current feelings ng inyong person sa ngayon, no? Ang pakiramdam niya po ay sinira niya po ang lahat-lahat sa inyo, no? Parang siya po ang may kasalanan at alam niya po na siya po ay nag-mess up ng lahat at siya po ang nanggulo sa inyong sitwasyon. Sabi nga po dito, I wish I could take back my words, no? Gustuhin niya raw po naman na bawiin ang kanyang mga nagawa sa iyo, bawiin ang kanyang mga naging kasalanan, pero parang wala po siyang magawa kung hindi gawing busy po ang kanyang sarili, no? Para ikaw po ay makalimutan at kalimutan niya sa mga oras na ito, no? Hindi niya po alam kung bakit daw nagawa niya sa ito, samantalang ikaw naman daw ang the best thing na nangyari sa buhay niya. Minsan po may mga totoo naman, ano, minsan itong taong to ay nagagalaiti po kayo, sasabing imposible naman na hindi niya alam yan, imposible naman na ganito, ganyan, pero sa totoo lang po, ang tao pong ito talaga ay nakakaramdam ng matinding lungkot, no? Minsan po kahit naman po ayaw niyang ranasin ito, talagang sa nakikita ko po ay malungkot po ang taong ito at hindi niya po talaga gugustuhin, ano, na talagang makaramdam po ng lungkot at talagang hindi niya po kayang saloobin, no, lahat po ng kanyang
pakiramdam. Kaya itong taong pong ito ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag sa ngayon, no? Siya po ay sinisika po niya, no? Sabi niya, it was my fault but I blamed you, no? Talagang ang taong ito po ay alam niya po na ikaw ay sinisi niya sa kasalanang hindi mo po sinadya, no? At talagang wala raw pong dumidikit sa iyo, ikaw pa rin talaga ang pinaka the best sa lahat, no? Sabi niya sa lahat ng nangyari sa inyo, ngayon pa lang po niya naiintindihan yung inyong koneksyon, ano? Maybe hindi niya po alam, talaga ngayon niya po binabalikan ang inyong mga pag-uusap, no? Ngayon po siya nagsisimulang balikan lahat ng mga akala niyang mali. Yung pala ngayon, pag binabalikan niya, alam niya na po na tama, no? Alam niya na po na somehow ang person na to ay nakakaramdam din ng pagkabagabag, no? Hindi po yan talaga yan natatahimik. Sabi niya, I wish I had treated you better. Sana daw ay trinato ka nito ng tama. Sana daw po ay hindi ka daw po niya binaliwala, at sana daw po ay kung ano po yung deserve mong pagtatrato, ayun daw po ang talagang ginawa niya po sa iyo, no? Sabi niya, hindi po siya papayag na kayo ay maging magkaibigan lamang, no? Kahit wala kayo ay magkapatawaran, siya daw ay mapatawad mo, hindi daw siya papayag na ikaw at siya ay maging magkaibigan lamang, dahil itong taong pong ito ay hindi tumitigil ng kakaisip sa iyo, no? Sabi niya, I can't stop thinking about you. Hindi po talaga siya natitigil sa kakaisip sa iyo. At sinabi naman po niya na ang lahat po ng nangyari sa inyo ay mayroong lesson siyang natutunan, ano? Kaya nga sabi niya, minsan nagtataka siya na bakit natuto na siya ng lesson na ganyan, pero bakit patuloy pa rin minsan siyang nakakagawa ng mga bagay na hindi mo nagugustuhan o alam niya na makakasakit po sa iyo. I remember every detail of that day. Hindi niya po nakakalimutan ng araw, oras na ikaw po ay sinaktan niya. Sabi niya nga po, sana daw, I wish things could be different. Sana daw, hindi niya na lang po nagawa sa iyo ang mga bagay na yan, no? Sabi niya po, parang hindi ka rin naman daw po, o hindi rin naman daw po siya naging masaya sa mga magkamundong bagay, sa mga material things, no? Parang sa kanya po ay isa po itong panaksak na sumira po sa inyong samahan, no? Sabi niya po, gusto niya pong maramdaman yung pagkikare mo ulit sa kanya, o yung way ng pagsasama niyo, no? Kasi po itong taong to ay talagang nakaramdam po siya ng para na po siyang nag-iisa nung nawala ka ulit sa kanya. Sabi niya nga po, I wonder if you are happy without me. No, iniisip po ng taong to, masaya ka po daw ba talaga na wala siya sa buhay mo? O parang siya din, no? Na-realize niya nung nawala ka ay mahal ka pa rin pala niya. At siya po ay umaasa na we will be together again, no? Someday you too, no? Ang iniisip po niya ay na-stuck na po siya sa sitwasyon, at ang iniisip niya po talaga ay ikaw pa rin po sa huli, no? Sabi niya nga po sa kanyang sarili po talaga ay, sabi niya, I hope, sabi niya, that you can forgive me one day, no? Umaasa po ang taong ito na siya po ay mapapatawad mo po, no, sa bandang huli, no? So, yan po, no? Sabi niya po talaga ay, siya po ay nagsisisi, I regret lying to you, no? Siya po ay nagsisisi na siya po ay nagsinungaling sa iyo. Marami po siyang bagay na pinagsisisihan, at marami po siyang bagay na hindi niya po inakala na darating ang araw ay pagsisisihan niya, no? Itong tao pong ito, sa totoo lang, ay makakaramdam ng failure, no? At talagang hindi po siya matatahimik. Hindi po mawawala ang konsensya sa kanya, at talaga naman po sa mga darating na araw ay talaga pong didibdibin niya po iyaan, no? Talagang sabi ko po sa inyo, there will come a time na marirealize niya po yung inyo pong
alam yung pinagsamahan nyo na hindi niya po pinahalagaan kasi ang pakiramdam niya po ay lagi lang po siyang nandyan. Lagi ka lang pong nandyan sa kanya. At talagang sabi niya ngayon niya naramdaman na hindi mo daw alam kung gaano din pala kahirap na ikaw po ay pinakawalan niya, no? Isa siya po ang isang malaking talo dito, no? Talagang sa nakikita ko po, hindi po siya mapapakali sa mga susunod na araw kasi po sa nakikita ko po ay malungkot po siya sa mga susunod na araw sa kanyang buhay, no? Ang tao pong ito ay patuloy na makakaramdam ng pagkabagabag at hindi po siya patatahimikin ang konsensya niya talaga. Sabi niya, I feel you even though we are apart. Kahit hindi po kayo magkasama, hindi po kayo nag-uusap, ay hindi ka po nakakalimutan ng taong ito. Talagang ang pagmamahal po sa iyo ng taong ito ay sobra-sobra, no? Ngayon niya lang po yan na isip at sinasabi niya po na para po siyang nawala sa sarili niya for a little while, no? Hindi niya po alam kung paano po nangyari ang lahat ng ito nang hindi niya po namamalayan, no? Wala po no? Nangyari na po ang lahat no? Parang hindi niya na rin po alam kung saan at saan po siya nagsimulang gawin yan lahat sa iyo. Sabi niya po, I knew exactly what I was doing. Alam na alam niya raw po kung ano yung ginagawa niya ay mali, na yung ginagawa niya ay makakasakit sa iyo, pero hindi niya po alam bakit daw hindi niya mapigilan, ano? Sabi ko nga po sa inyo, ito po, baka ito po ay, yun nga, ginalaw, kinulam, o kung ano man po ito, no? Talagang sabi niya po, so many things remind me of you, no? Marami pong mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng tungkol sa iyo. Yun nga lang po, kahit daw po ikaw ay mahal niya, no? Ay nag-aantay po ito ng timing dahil naniniwala po siya na ngayon ay hindi pa po right time para sa inyong dalawa. Dahil wala pa po siyang lakas ng loob. Itong taong ito ay nag-iipon lamang ng lakas ng loob para po siya ay makalapit sa iyo. So whether lumapit po ito sa iyo ngayon, bukas sa makalawa, there will come a time na magkakaroon po ito ng lakas ng loob at lalapit po sa ito sa ayaw mo man, sa gusto mo man, naka-move on ka man o hindi. Ang taong ito ay lalapit sa iyo at talagang magpaparamdam po ito sa iyo. At talagang hindi po siya titigil magpaparamdam at magpaparamdam po itong taong ito sa iyo. That's it for your third reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po sa ating malaman ko po ang inyong mga emosyon, no? Gusto ko pong malaman kung ano po ang inyong emosyon sa aking reading of the day today, no? At for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account, no? Ganon din po, nilabas ko din po ang ating fake account ng Lady Elena na kung saan itong taong pong ito ay nang i-scam ng tao, no? Nag-hack po siya ng tao at binibigyan niya po ng mga link, no? Kung gusto niya raw po akong makausap. FYI po, hindi po ako ang makakausap nyo. Tandaan nyo po yan at pag binigay nyo po yung link nyo, ay ito po ay sinasabi ko sa inyo, no? Ito pong taong ito ay makukuha niya na po ang link nyo at talagang ibablock niya na po kayo after niya makuha ang inyong link, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you din po na who will give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat. And please, no skipping of ads, tulong nyo na po yan sa ating channel. Lalo na po, nalalapit na po na ang ating unang One Love a Day for 2025 kung saan tayo ay mamimigay sa 50 matatanda sa kalye po, no, for our dear lolos and lolas na pinabayaan na po ng kanilang mga pamilya o anak, no. Kaya
Huwag po kayong mag-alala. Iyan po ay inyong mapapanood on March 1 or 2, no? Hindi po namin alam kung ano po talaga ang ating date, no, na tinitingnan para po sa ating One Love a Day. Okay? And para naman po sa aking mga payo, sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, ay is just to live one day at a time. Sa lahat po ng broken hearted dyan, tandaan nyo po, no, mamuhay lang po kayo ng isang araw, no, na talagang sa araw na to, ang purpose ko or ang goal ko is hindi ko siya makalimutan, or kahit makalimutan nyo, ay itatry nyo pong iwaglit siya sa isipan nyo. Huwag nyo muna pong isipin yung Pasko, bagong taon, Valentine's Day, birthday niya, birthday mo, anniversary. Just focus on today. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself and make yourself happy, no? And after po niyan, ay mapapatawad niyo po ang inyong mga sarili, and always be grateful that we are still alive and meron pa po tayong chance na bumawi sa ating mga sarili. And also, you have to love yourself because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Ako po ay magbabalik for another set of reading tomorrow. Pasensya na po kayo at wala po akong lakas magbigay ng fourth reading of the day dahil ako po ay bumiyahe, no, para mag-recharge ng energy. So, tomorrow po ako ay magbibigay ng first, second, third reading again, ano, para naman po sa inyong lahat. Sabi ko nga po sa inyo, kahit nasang lupalop ako po ay magbibigay at magbibigay sa inyo ng reading of the day. Okay? God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong
masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.